no? So last time we are finished discussing about the uh, mechanical engineering law here in the Philippines, which is the RA 8495, no, the act regulating the practice of mechanical engineering here in the Philippines, which is also known as the Philippine Mechanical Engineering Act of 1998. No, so we also discussed the um, uh, details, no, that we need to know, no, in line with our profession, well, in line with your profession in the future. No, so let's proceed with the second major topic in our course, which is the contracts. But before we really start discussing all about the contracts, no, so meron muna tayong introductory discussions pagdating sa contract natin. So marami kasing kailangan muna tayong alamin before talagang pag-usapan yung lahat ng details and information in relation in the preparation, no, in interpreting and how we are going to document the contract, no. Okay, so every day, okay, uh, hindi tayo ganun ka-aware, pero sa totoo buhay daw talaga, no, lahat tayo ay pumapasok sa kontrata, no. Maliliit na, wait lang. Wala ako sa defense. Walang popcorn din eh. Uy, mag-check ka, walang popcorn. Okay, no. So, yun, halimbawa yung pagsakay natin ng sasakyan, pagbabayad niyo ng pamasahe, no, and then nakakarating kayo kung saan ninyo gustong pumunta, no, yung pag-order ninyo sa fast food chains, no, yung pag-order ninyo ng gusto ninyong pagkain, no, halimbawa dyan sa Jollibee, kung ano yung in-order ninyo,
no, or even yung simpleng pagbili ninyo sa sari-sari store na malapit or sa barangay ninyo, that is actually or yan po ay kontrata, no. Okay? So, but then kapag kayo ay nagtrabaho na, no, kapag kayo ay nag work na, no, pag naging mechanical engineer na kayo or maging professional mechanical engineer kayo, mas malaki pa, no, mas malaki pang kontrata ang papasukin ninyo, no. Mas malaki ang anong tawag dito, papasukin ninyong kontrata, no. Pagdating sa monetary value ay talagang malaki siya, no. So it is important na talagang anong tawag dito, maintindihan ninyo or kumbaga maging aware kayo paano ba kayo gagawa ng kontrata at saan ba ito nagmumula. No, sabi ko nga kanina, ano ba yung mga rules na kailangang sundin pagdating sa pagpe-prepare, sa pag-i-interpret at the same time sa pagdo-document ng mga contracts natin. No. So before that, no, kailangan nating alamin ano ba yung details, sabi ko nga kanina, pag-aralan muna natin ano ba yung mga introductory details pagdating sa contracts, no. So Hindi pa daw, hindi pa. okay. So, wala na. So kailangan muna nating alamin, no, ano ba yung mga details na kailangan ay alam natin bago talagang mag-proceed ito sa contract, no. So in line with what we call contract, nandyan na yung term na tinatawag natin na obligation, no. Okay. So Adame Norin, no. Okay? Norin, andyan ka ba? Ining. Without reading yung nandito sa ating screen, no. Ano ba ang para sa iyo, ano ba ang ibig sabihin ng obligation? Para po siyang responsibility po. Ano ko po sa buhay ko po, kunyari po responsibility ko po obligation po. Okay, ikaw Andal Kenneth, Ining. No. Anong ibig sabihin ng obligation sa iyo? Ano po, para po siyang responsibilidad po na kailangan ko pong gampanan. Pero depende po sa akin kung gagawin ko po yun or hindi. Okay, ikaw Miss Gabia. Para sa iyo, anong obligation? Nang same din po kay Kenneth po, parang responsibility po. Responsibility ko po, either, parang responsibility ko po, in legal way po. In legal way. Okay, no. Narinig ko yung term na responsibility. Some of your batchmates, they describe it as an assignment, no. Purpose, no. Purpose. Okay? But then based on our law, ang definition daw ng obligation is ito daw po is a juridical necessity, no. A necessity to give, no, to do something or not to do something, no. So basically kung isa-search natin kung saan ba mismong nanggaling yung term na obligation, siya daw po ay galing sa word na obligare. That is a Latin word, no, obligare, na ang ibig sabihin po niyan ay yung mabind po, no, through giving, doing or not doing something, no. Bakit siya ay sinabi na juridical necessity, no? Nakalagay doon juridical necessity kasi daw yun pong mga duties as well as yung mga rights natin which are entailed from this term na obligation, it may be enforced sa ating pong Court of Justice, no, na kumbaga po ay if in case na there is a refusal or magkaroon ng neglect, no, doon po sa pagpe-perform nitong obligation na ito.
Okay? So, ang atin pong obligation, yan ay merong requisite, no, na kailangan muna nating i-check kung talagang nandoon yung mga requisites na iyon for us to say that an obligation is really an obligation. No, meron tayong apat na requisite po dyan. The first one is the juridical tie or yung tinatawag natin na vinculum, no, wherein yan po yung link, no. So from the title pa lang malalaman natin na okay, tie. Ibig sabihin tali, no. Siya yung nagdudugtong, siya yung nagbabind dun sa ating parties na involve in the sense or dun sa topic ng obligation, no. And then we have what we call the prestation. So yan yung action mismo, the act of, yan yung process of giving, yung doing or not doing of something. No. And then next po is yung atin na active subject. No, so other term na ginagamit pagdating sa law is yung active subject natin is the oblige or the creditor. No, so tatandaan yan ha. Pag sinabi na active subject, other term po na ginagamit natin is the oblige or the creditor. So siya po, siya yung kumbaga ay may karapatan, no. Siya yung may karapatan na mag-demand or siya yung nagdi-demand nitong tinatawag natin kanina na prestation. While yung fourth naman na requisite natin is the passive subject. So, pag passive subject naman, other term na ginagamit natin pagdating sa law is, ang tawag po sa kanila is the obligor or the debtor. No. So, okay. So, kapag sinabing passive subject naman, so kabaligtaran. Kung kanina si active subject, siya yung may right na mag-demand. Siya yung may right na mag-receive or tumanggap. No. Ito naman, ito pong si passive subject, sa kanya po nire-require or sa kanya po hinihingi, no, yung prestation. Siya yung magbibigay ng prestation natin. Okay? Rosales, Lawrence dyan. Andyan ka ba? Hello? Rosales. Lawrence dyan. Wala. Nag-absent na. Okay. Sige, absent na din. Aring Sikweto, Samuel Andrew. Andyan ka. Yan, okay. Maliban din sa example dito sa ating module, no? Can you give a situation or an example and then kindly identify nasaan po yung mga requisite of obligation natin sa binigay mo na example? Wait lang. Example po ma'am ay kunwari po ma'am ay pag po inutusan na kunwari po ay maghugas po ng plato, parang yun na po yung ang requisites po ay kung gagawin ko po yun or hindi po. Ano? Ano daw? Ano? Ay, wait lang.
Okay. Nasaan na ito? Ano na, nawala na. O, ikaw nga, ano? O, Esguera, Andreas. Hello po. Sige. Ayun po, bale, edi ang example po ay pwedeng meron pong nagpautang. Tapos ay halimbawa po, yung pong ako kunwari po, ako po ay umutang tapos ay sa isang pautangan. Ang ano po doon, kumbaga yung tawag dito, ano yung una? Yung judicial type po doon, kumbaga ay yung ano po doon, yung loan contract po na pag po sa akin po na nangutang, tapos doon sa inutangan po. Tapos ako po yung active doon, since ako po yung nangutang. Tapos halimbawa po bangko, yung inutangan ko, siya naman po yung passive po doon. Tapos ano po, yung presentation po siguro is if ever na... Prestation, anak. Prestation. Prestation. Yung prestation po is if ever na ako po ay magagrant po yung loan ko or hindi po. Ang iyong active ay ano? Sino? Ako po, yung nangutang po. Ang ikaw active? Ay, baliktad po ba pag alin po? Ako po, ang active po. Ulit. No, ulit. Patingin nga ulit ng example mo. Ulitin mo yung ano mo kasi mali. Ano po? Kunwari po ako po, nangutang po ako sa bangko. Tapos yung judicial type po, o vinculum, yun kung kontrata po nung pangutang. Tapos yung presentation po, prestation. Yung prestation po is yung paggagrant po sa akin ng bangko if ever nung loan. Sige, yung pagbibigay mismo. Sige. And then, sino ang active at sino ang passive subject? Ang active po ay yung bangko. Tapos ako po yung passive. Since ako po magbabayad, tapos ang magagrant po kasi ay yung bangko. Hindi. Ano muna yung in-identify mo na prestation? Sabi mo kanina ang prestation is yung delivery ng niloan mo. Tama ka nga? Yes. Apa. Edi ang mangyayari sa case na yan, ang magiging passive ay ang bangko at ang active ay ikaw. Kasi ang passive, sila yung magbibigay sa iyo nung niloan mo. While yung active, ikaw yung nagre-require nung loan. Yun ay based dun sa prestation na sinabi mo. Pero kung yan ay ang prestation na is yung payment, no, yung payment na nung niloan mo, sino na ngayon ang active? Subject. Yung bangko. Tapos sino na ang passive? Tapos ako na po ang passive. Okay. No. No. So it depends. No, it depends naman. Depende kung sino ang na-identify natin or ano ang na-identify natin na prestation. Ha? Naintindihan ganong iba? Baka mamaya lito pa ha. Okay. Maliwanag na po. Hindi ko makita. Paano kaya ito? Yes po, ma'am. Kita. Yes po. Okay. So then, pagdating po sa obligation, no, meron tayong pwedeng source, maraming source para magkaroon tayo ng tinatawag na obligation. So according sa ating civil code, sa Article 1157, doon po inisa-isa kung ano-ano yung mga sources of obligation na iyon. No, so una po, pwede tayong magkaroon ng obligation because of the law. No. Pangalawa, pwede tayong magkaroon ng obligation because of contract. No. And then third, no, pwede tayong magkaroon ng obligation because of the quasi-contract. And then number 4 ay the acts or omissions punishable by law, or yung common term natin dyan is yung mga crimes po, or other term din is delicts. And then yung last is pwede tayong magkaroon ng obligation because of the quasi-delicts.
Okay? So magsimula muna tayo sa law. No, papaano ba nagkakaroon tayo ng obligation dahil sa batas, no? So basically, ang law, yan po ay rule of conduct, no? Yan ay obligatory, yan ay mandatory po, no? So yan po ay ginagawa or nililay down, ibinibigay, ibinababa sa atin ng mga legitimate na mga authority para po sa common observance. At the same time, maliban sa common observance, yung benefit din para lahat po ay makabenefit. So, bakit po meron tayong laws? No, kasi kapag walang law, walang kaayusan sa society natin, no. So, and since we are a country, we are a sovereign country, no. At meron ngang batas na ipinatutupad, it is required for us na maintindihan, malaman, sundin yung mga batas po na ipinapa-implement sa atin. Katulad nga nung nabanggit kanina, obligatory, mandatory na siya po ay sundin, no. So because of that, no, dahil nga responsibility nating alamin, it is assumed or presumed na alam talaga natin ang batas natin. Well, actually, that is our responsibility. No. And again, in case of meron tayong malabag na batas at tayo po ay makasuhan, ano sa korte, no. Hindi natin pwedeng idahilan na hindi natin alam ang batas. No, kasi sabi ko nga kanina, responsibilidad natin yung alamin at sundin. No. And because of that, dahil nga doon, sabi nga, hindi natin pwedeng idahilan na hindi natin alam because ignorance of the law excuses no one, no, from the compliance therewith. Okay? So, marami po tayo na mga law, no, or marami tayong obligation na nakuha dahil nga dinidikta siya or it is being dictated ng batas natin. Katulad ng example natin dito sa module, no, like for example, yung husband and wife na talagang sila ay magsama, no, sila lang dalawa, no, na magkaroon ng mutual respect, magkaroon ng fidelity, as well as mutual support, no. Kaya nga kung mapapanood ninyo sa mga palabas, ano, di ka kapag may mga yan nangangabit ang mga asawa, yan kinakasuhan kasi hindi yun tama. No, kasi unang-una bilang mag-asawa, kailangan may batas tayong sinusunod na kung sino ang napangasawa mo ay talagang doon ka lamang. No, kaya marami ang kaso na kumbaga ay sinasampa kapag halimbawa yan nga nangangaliwa ang mga asa-asawa, talagang issue, ano. So batas yun. Okay? Isa pa din, ang very common at talagang applicable sa ating lahat is our obligation na magbayad ng taxes natin. No? So sa lahat naman ng bagay na ina-acquire natin or sa lahat ng bagay na kinukonsume natin, yan ay mayroong kaukulan na tax na tayo mismo ay nagbabayad. No? Hindi man natin minsan napapansin, hindi man natin nakikita, no. But then lahat po ng yaan ay meron namang tax, no, na tayo po na nababayaran naman natin. And of course, syempre lalo kapag nakapagtrabaho na kayo, kapag kayo ay kumikita na talaga, doon yung makikita kung gaano talaga ang kalaki, no, ang binabayaran nating tax, no. So kaya kung papansin niyo din sa mga news, di ba, ang daming, kumbaga, ang ingay-ingay kapag laging tax ang usapan, no, kasi laging sinasayang lang ng gobyerno or mga nakaupo sa posisyon, yung mga nakaposisyon, yung tax natin, no, kinukurakot lamang, no, kaya maraming hugot yung mga malalaki ang mag-tax, no. Okay? So maliban pa po sa batas, no, so ang obligation po ay nakikita or nakukuha din natin from contracts, no. So first, ano ba muna yung contract, no? Later on i-discuss natin that your batchmates, they define it as an agreement, but actually if you are to discuss, no,
contracts is different with agreement. So later on, i-discuss natin yan kapag sa mismong contract na. No? So by definition, yung contract po, this is the meeting of the minds. No? So this is between two persons kung saan po yung isang party natin, they bind themselves, no, with respect to another, no, para siya ay magbigay, no, to give something or mag-render ng services, no. So because of that, kapag pumasok na tayo dyan sa contract na yan, automatically po mag-a-arise ang atin na obligation, no. Kung ano yung nakalagay doon sa contract natin, ay di yun, maglalabas na din yung obligation natin, because since by the way, ang contract po, it has a full force of law, no, doon sa ating parties. So really, there is a need na talagang mag-comply tayo, no. So some of the contracts, no, na enumerated po sa ating civil code ay like for example yung contract of sales, barter, lease, rent, yan, even the partnership, loan, deposit, insurance, so on and so forth, no. So maraming klase ng contract, no. Okay? So next naman is obligation arising from quasi-contracts. Okay? So pagdating sa quasi-contracts, ito po ay merong dalawang klase. No. So the first one is the negotiatorium gestio and solution indemnity. So ang meaning ng negotiatorium gestio based on our law, ito daw po yung voluntary administration or pagmamanage ng halimbawa abandon the business or property na property ng ibang tao, no. So nag-voluntary administration ka kahit walang consent ng mismong may-ari. Yung kanina, very kumbaga example na madaling maintindihan. Halimbawa daw yung kaklase niya ay nagpa-deliver, halimbawa sa Shopee or sa TikTok. Nagkataon na walang iniwan na pera, hindi rin nag-inform na wala siyang, hindi rin nag-inform na may dadating na ganitong Shopee delivery, hindi rin nag-iwan ng pera, no. So itong si kaklase na napag-abutan, dumating ngayon sa Shopee, no. The fact na okay, tinanggap niya at binayaran niya yung Shopee delivery na iyon. Yun din yung pwede nating sabihin na negotiatorium gestio. Okay? Nag-volunteer ka, no? Nag-volunteer ka na, sige, ako na muna ang magbabayad ng delivery na ito kahit hindi nagsasabi sa akin yung kaklase ko, no? So, kaya ka magkakaroon ng obligation kasi ikaw mismo ang nag-volunteer na ako na muna ang bahala, no? So, that is your obligation, no? While the other one naman is the solution indemnity, wherein ang definition po niya is ito yung juridical relation. So this is created by virtue of payment by mistake, no. So payment by mistake, consequently na obliging po yung pay natin, yung binayaran, no, to return doon sa payor yun pong na-receive niya. O, example na lang nito para mas madali or kumbaga simpleng example is that halimbawa sa photocopy, no, ang siningil halimbawa ng inyong class representative ay 10 piso, but upon checking 5 piso lang, no, 5 piso lang pala, 5 pages lang pala yung photocopy na iyon. So itong pinagbayaran, yung naningil, so it is his responsibility na ibalik kung ano yung sobrang na-receive niya, yung sobrang natanggap niya, yung sobra na 5 piso. Or pwede rin naman na halimbawa, ang siningil ay 10 piso, but upon checking, naku, 12 pages pala siya. So it will be 12 pesos. No, so because of that, every one of you is obliged, no, every one of you is obliged na magdagdag ng dos doon sa naningil dahil kulang po, no, kulang, mali yung naibigay na payment doon sa nangongolekta, no. So naiintindihan ka po yung difference ng negotiatorium gestio at ng solution indemnity. Yes po, ma'am.
Naintindihan ha? Si Lyrish lang at si Noel lang ang nag-react sa atin ha. Tinitingnan ko, baka mamaya ay tanungin ko kayo next week ay hindi ninyo maintindihan ha. Okay po. So then let's proceed. No. So sunod naman is obligation arising from crimes. No. So other term po dito is the delicts. No. So acts or omissions punishable by law. No, which are again better known as the crimes or yung delicts po. No. Example nitong crimes, like for example ay homicide, no, or pwede rin naman na damage to property through reckless imprudence. No? Kumbaga ay lasing, ay nag-drive, ay ngayon ay yan, nakabangga ng gate, nakabangga ng property. No? So yun. So based sa law natin, ang isang tao po, no, mind you ha, yung isang tao na na-convict, no, convicted po sa criminal offense, no. So basic po niyan, siya po ay possible na ma-imprison. Maliban po sa imprisonment, no, so meron pa po siyang, kumbaga, require siya to indemnify. Anong ibig sabihin ng term na, anong tawag dito? Term na, anong tawag dito? Indemnify. No? So, kailangan daw ay ma-secure or maprotektahan against losses or financial na burden yung ating heirs or yung mga tagapagmana or yung kamag-anak nung naapektuhan, no, or yung kamag-anak ng victim, no. So ang obligation po doon is that yung obligation ng pag-indemnify ng mga heirs, yun po yung tinatawag natin na civil liability or yung obligation na nag-a-arise because of the crimes. No. So it is required na i-comply po natin siya. Papaano? In the form of pwede siya by restitution or pwede rin naman na indemnification, yun nga. So kailangan nating bayaran. Gaano ba kalaki yung naging danyos perwisyo. So siguro naman naririnig niyo yun sa mga movies or even sa mga TV, yan, sa mga balita. No, naririnig yung term na yun. And then also, yan, wala. Balik tayo. Okay, or pwede rin naman na reparation ng ating damages. So kung halimbawa yan ay, yun nga, yung nabangga kanina, tas property, tapos pwedeng ipagawa ng mismong nagkakaso, nung naging convicted sa criminal offense, pinaayos niya. No? So yun, doon papasok yung obligation natin. No. While the other one naman, obligation arising from quasi-delict. No? So pag sinabi natin na quasi-delict, kabaligtaran siya ng crimes. Kasi sa crime, sinadya mo. No? Sinadya mo siya. No? Pinili mo na gawin. No? Samantalang dito sa quasi-delict, kaya nga ang definition niya is legal wrong. No? Legal wrong because of fault or negligence, no? Hindi natin sinasadya, nga lamang meron tayong naapektuhan na tao or hindi lang tao pero property, no? And because of that, obliged po yung tao na nakagawa noon na bayaran yung mga damage na nangyari, no, or naging kumbaga outcome nung ginawa niya, no, or kahit pa walang contractual relation or walang kahit na anong kontratang nangyari, no. Halimbawa niyan, sino ba dito ang nagbo-board? Sino sa inyo ang nagbo-board? Sino yung magka-boarding house dyan? Hello? Andrea, sino ang ka-boarding house mo? Si Ang po. Si Ang. Nahalal. No. Okay, halimbawa, ang example nitong, anong tawag dito? Ang example nitong Delix. Halimbawa si Andreas, na yan, madami laging grocery. No, laging puno ang ref. No, puno ang ref sa apartment or dun sa tinitirahan ninyo.
laging may grocery yan weekly. Ngayon, aring si Mr. Ang, no, dumating sa boarding house, gutom na gutom, ay nakitang napakaraming laman ng ref. No, ay nagsabi naman dito kay Andreas na siya'y kukuha ng pagkain. Si Andreas naman, sige, kuha ikaw diyan, okay lang. Kuhanin mo kung anong gusto mo. No, makalipas ng ilang oras, ayun na, nagkandasuka na at nagkandapupo na itong si Depends. Mr. Ang. No, hanggang sa na, ER na, nadala na sa ospital dahil na-dehydrate na. Yung pala naman ay ang naging reason ay dahil nakakain ng pagkain na expired na. No. So since yung pagkain na iyon, kahit na hindi sinasadya, ay dahil nga nandoon ay syunga-syunga pa itong isa at hindi naman nagche-check ng expiration date, ay di, ayun, na ospital na. No? So kahit ganun, ay anong tawag dito, kumbagay, anong tawag dito, moral responsibility or moral obligation mo na dahil ikaw si Andreas ang may gawa na nakakain ng panis or nakakain ng expired na po. Baka hindi ka nagkantar dito 12 ng Webes. Webes, umigi. 10:30 to 12. Naku, meeting. 1 hour lang kasi. Sige. Okay lang. Anuhan ko na lang ang aking klase. Okay. No. So, obligation niya ni Andreas na kumbaga dahil nga na ospital, ay di babayaran ni Andreas yung naging cost noong pagkaka-ospital, yung gamot na iinumin at binili para gumaling na itong si Mr. Ang. No, so yun po yung obligation from quasi-delix. Naintindihan ka po? Hindi mo sinasadya kaso ay wala, nagkagayon no, nagkagayon ang aking kasamahan. Okay po. No, so yun yung obligation arising from quasi-delix. Okay. So then let's proceed dito sa ibang mga parts about the rights and obligation So dito sa rights to the fruits of the thing to be delivered So dito kanina ang usapan namin is about sa baka. Sabi ko, halimbawa merong pinagbibili si Andreas na lang tsaka si Mr. Ang ulit. Halimbawa itong si Andreas ay sabi niya meron siyang obligation nagkaroon ng contract ngayon na magbibigay siya ng baka kay nagbibigay wala, hindi ka kaya ng kahit 11 para maklase ko ng 1 hour yung isa kong klase. Sheila, magkano po ng masaya? Ay, okay lang siya na. Pag ito, walang popcorn, ay siya. Ilang klase ko. Okay, now. So, halimbawa, si Mr. Andreas, yan ay, anong tawag dito? Sabi niya, sa kontrata, magbibigay siya ng baka. Dito kay Mr. Ang. Okay, anong usapan dito? Dito sa part na ito, meron tayong case. It depends kung na-deliver na or hindi yung baka na napag-usapan. Kasi parang ang usapan doon, yung baka hindi alam na buntis pala. So ngayon, kaya mapupunta yung anak na baka. It depends kung na-deliver na nga yung baka na naipangako. Kung yun pong baka ay baka kasi yung example namin kanina. Kung yung baka na ipinangako ni yung nanay na baka lang ang pinangako ni Andreas kay Ang ay hindi pa na-deliver so kapag yun ay napaanak na so pwede po na yun ay kay Mr. kay Andreas pa, kay Mr. Esguera pa. Pero kung halimbawa na-deliver na tapos nalaman, i-deliver na kay Mr. Ang, tapos nalaman na buntis,
no, nalaman na buntis pala at nanganak na. So si Mr. Ang na po ang may right doon sa anak noong nanay na baka, no. Okay po, maliwanag na po 'yon. So ang usapan lang dito is kung na-deliver na or hindi po yung obligation natin or yung ating prestation. Maliwanag na po yung part na 'yon. Yes Ha. po, ma'am. Yes po. Okay, it depends ha. Basta kailangan na-deliver na muna. Kapag na-deliver na, okay, akin na yung rights na iyon. Pero kapag hindi pa din at nanganak na, yun nga yung example, yung baka, ang anak ay di mapupunta doon sa atin na kay Mr. Andreas na debtor or obligor. Gets po? Ha? Ano bang nangyayari? Hintay mo na ha. Yes po, ma'am. Ay, ano naman? Ay, may Okay, pinagayak no. na March 7. Naring isang are. Ay, pinilagay na ni Sir Alan. Oh, hindi. Schedule ng performance test. Bukas yan i-finalize kapag nakapag-meeting tayo. Kasi baka doon naman ay doon ay maayos, ma-set up kung sino yung magkakasama at Kaya nakalagay na. Diyos ko, pasensya na kayo guys. At talagang kagulo din eh. Talagang ang thesis ay kagulong-kagulo pagdating sa schedule. No. Okay, no. So, let's proceed. No. How about doon po sa mga yan. If in case daw po na magkaroon ng fraud, negligence, or delay pagdating sa prestation natin or dun sa obligation po natin. So in this case, well, generally, ang magiging liable po doon ay ang obligor po natin. No? So in case na merong fraud, fraud, anong ibig sabihin noon? Simply voluntary and deliberate act ng ating obligor na kumbaga makapag-cheat para sa personal gain niya para lang ma-fulfill yung obligation, or kapag nagkaroon po tayo ng delay, kapag halimbawa ay hindi nga na-fulfill ng ating obligor yung kanyang obligation dun sa date na napag-usapan nila, kapag nagkaroon ng negligence, ng hindi pagsunod doon sa kumbaga nagkaroon ng failure to observe yung protection or interest po nung isang party natin, so doon po ang magiging liable dyan is yung atin pong obligor lahat. So lahat ng damages ang magke-carry po niyan ay yung ating obligor. Okay? While pagdating naman po sa halimbawa, meron tayong obligation na naapektuhan nitong tinatawag natin na fortuitous event. Kapag sinabi na fortuitous event, yan po yung unexpected event
or yung act of God. Like for example, bagyo, lindol, baha, landslide, yan, lightning, so on and so forth, yan. No, tsunami, no. So those are example of fortuitous event or act of God, no. Kasi syempre kaya nga siya fortuitous event or hindi natin siya na-foresee, hindi natin ini-expect na mangyayari yun. So if in case na naapektuhan ang obligation natin with this event, no. So may it be the debtor or the creditor, hindi po sila liable doon. Okay? Hindi po sila liable doon. Pwera na lang kung halimbawa meron tayong specifics na inilagay pagdating sa kontrata natin or dun sa ating juridical tie na kumbaga ipinasok natin if this fortuitous event happen. But if in case na wala, well generally wala pong magiging liable tungkol doon. Okay po? No, maliwanag po yun. Yes po, ma'am. Okay. Maliwanag yan ha. Ay tatanungin ko kayo uli next week kung naintindihan ninyo ang tungkol dito, ha? Okay. So then let's proceed with the kinds of obligation. No. So meron tayong iba't ibang klase ng obligation, no. Okay? According sa ating civil code, pwede natin siyang i-classify sa pwede siya na pure or conditional, pwede rin na obligation na merong specific na period or with a period, or pwede rin na alternative or facultative, no. Pwede rin na joint and solidary, pwede rin na divisible and indivisible, and then lastly, yung obligation po na merong penal clause. Anong ibig sabihin ng mga ito? Magsimula tayo sa pure obligation. Okay? Kapag sinabi po na pure obligation, ito ay kaya nga pure, no? So, ginagawa siya, it is not subject to any condition or kahit na ano pang additional na burden, no? Na yun pong fulfillment niya is neither dependent upon a future or uncertain or even past events, no? Unknown to the parties. Okay? So, but then, no, kapag sinabi na pure obligation, since wala nga siyang condition, walang hinihinging kapalit or whatsoever, no, so kahit pa walang time na sinabi, so since pure obligation siya, it is immediately demandable. No, hanggat maaari ay ma-fulfill natin siya kaagad. No. While yung conditional obligation naman, so of course, ito ay kabaligtaran ng pure obligation. No. So, ito, kailangan muna nating mag-perform to a specific condition before natin magawa, no, yung atin na or ma-comply yung atin na obligation. No. So, ito nga palang conditional obligation, it can be a suspensive obligation or resolutory in effect yung obligation natin. No. So kapag sinabi natin na suspensive condition, ito yung basic na upon fulfillment, yan, gives rise dun sa obligation na nakadepende po doon. Like for example, okay, kung halimbawa ay nag-promise na magbigay ng sasakyan itong si Andreas kay Mr. Ang, no. Pero before maibigay yung sasakyan, kailangan si Mr. Ang ay maipasa niya muna yung licensure examination. Conditional. Pwedeng hindi mabigay at pwedeng hindi. Kailangan munang matupad kung ano yung condition na sinabi. No. Okay po. Kailangan munang pumasa para maibigay yung sasakyan. Or kung hindi naman, edi hindi maibigay yung sasakyan. No. Okay? So pagdating po sa civil code natin, meron tayong iba't ibang case, no? If in case na mag-improve yung bagay na pinag-uusapan natin or yung yung prestation natin, no? Kung halimbawang mag-improve siya or pwede rin naman na kapag siya ay nawala or halimbawang siya ay na-deteriorate, no? So before ma-fulfill yung tinatawag natin na suspensive condition, no? Halimbawa yung sasakyan niya.
Wait lang ha. Wait lang ulit. Sabay ka na. Naman talaga. Okay, no. So una daw, okay, kapag daw yung bagay na pinag-uusapan natin, or halimbawa yung example natin kanina, yung sasakyan, kapag yung sasakyan ay nawala pero hindi naman kasalanan ng debtor natin. So yung obligation po, yun ay may extinguish, no, mawawala na yung obligation mismo. Okay? Pangalawa is kapag daw nawala yung ating bagay, yung halimbawa yung sasakyan kanina, pero kasalanan ng debtor natin. No? So siya po ay obliged na bayaran yung mga damages. No? So of course, anong tawag dito? It is understood na anong tawag dito? Since nawala, no, meaning na goes out of commerce, nawala siya in such a way na yun nga, hindi na alam kung nasaan, hindi na alam kung hindi na siya marirecover. No? So dun sa case na yun, again, ang responsible po ay si debtor. No? So need niyang bayaran yung mga damages natin. While yung third case naman natin is kapag daw yung bagay, no, halimbawa yung sasakyan, nag-deteriorate pero hindi kasalanan ng debtor ulit. No, nag-deteriorate. May leveling kasi yan. Nawala, nag-deteriorate, nag-improve. No. Kapag nag-deteriorate at hindi kasalanan ni debtor, so yung impairment or ano ba yung tinatawag natin na impairment? Reduction doon sa estimated or nominal value nung asset natin or yung thing natin or yung sasakyan, yung example natin. It will be borne by our creditor. No. So siya yung re-receive noon. Dahil nga siya ang makaka-receive na yon, since lugi siya sa part na yun, nag-deteriorate nabawasan yung value, di ba? So yung creditor natin, he or she may choose na magkaroon ng rescission ng obligation or at the same time yung fulfillment. Anong ibig sabihin ng term na rescission? Yun ay pwedeng ma-revoke, pwedeng makansela, or ma-repeal yung agreement doon sa specific na obligation na yun and fulfillment. No, with indemnity, no, noong damages in either cases. Ano bang ibig sabihin ng indemnity? Ma-secure, no, na kailangan po ay or ma-protectionan against loss or kailangan po hindi maka-experience ng financial burden yung ating na creditor, no. So dapat hindi siya lugi, no. Hindi siya dapat lugi sa kahit na anong way pa, no. Okay? And then number 4 is if the thing is improved by its kumaga naturally siya ay nag-improve sa pagtagal, no, ay nag-improve siya. So in this case po, the improvement shall inure to anong ibig sabihin noon? So to invest, no, in line with halimbawa sa property law, no. Yan daw po yung absolute right dun sa current or future interest nung something na of value, no. So kumbaga doon sa case na iyon, ang makaka-benefit po ay si creditor, no. So kapag nag-improve siya by nature, by time, edi si creditor na, no. If siya naman ay nag-improve pero ang kumbaga ang naging reason or ang gumawa ng improvement na iyon is yung debtor, so in this case po, no, so wala siya kahit na anong kumbaga parang ang mangyayari, ang ine-expect natin ay mababayaran ni creditor si debtor, but in our law hindi daw po siya ganon, no. So wala pong kumbaga right si debtor
no, maliban sa iga-grant nung usufructuary. Anong ibig sabihin noon? Kung ano lang yung ibibigay ng tao na nag-hold nung property by usufruct. Anong ibig sabihin noon? Yun kasing ano nga yung term nito? Usufructuary, no. Yung uso kasi, no, yung uso na term, yan. Yung uso na yan, ang meaning niyan ay to use. Yung fructu, galing yan sa fructus na term na fruits, no. So ang meaning ng usufructure ay yun yung legal rights, okay, na ginagrant po sa mga individual para yun, galing dun sa term na yun, to enjoy, to use, and ma-profit from another person's property. So kung ano lang yung ibigay nito ng tao na may hold ng property, no, so din lang yung marireceive nitong si debtor. No, pero kahit pa siya ang nag-improve, halimbawa sasakyan, tapos dami niyang dinagdag, ang dami niyang tapos kinuha na ni creditor, no, so wala siyang right doon, no. Dahil nga again, kung ano lang yung granted, no, ano lang yung ginrant, diyan lang yung marireceive niya. Okay, so maliwanag na po yun. Aring 5 cases na ari. May tanong? Hi. Ay, again ha, dapat tayo naiintindihan ninyo. Magre-review tayo by next meeting, ha? Okay. So, pagdating naman sa kapag ang condition ay resolutory, the happening of the condition extinguishes the obligation and the parties are obliged to make mutual restitution of whatever they have received by reason thereof. No. Okay? And then, next po is the obligation with a period. Okay? So, ito yung common na kumbaga klase ng obligation natin. No? So, ito yung meron tayong fixed na date, no, kung kailan dapat ay ma-fulfill ang ating obligation. Halimbawa ay nag-set tayo, o halimbawa yung mga rent ninyo sa inyong mga apartment, kapag sinabi sa inyo that you have to pay for your rent by the halimbawa 25th of the month, no. So since there is a specific date and date kung kailan siya kailan siya mababayaran, so dapat ay ma-comply natin siya, no, doon sa fixed time na iyon. Okay? While we also have what we call the alternative obligation. Kapag sinabi natin na alternative obligation, ang pinag-uusapan lang dito or ang case na meron tayo dito is yung dami ng prestation. Kapag ka alternative obligation, isa lang yung obligation natin. Okay? Pero yung prestation natin, maraming pwedeng pagpilian. No? Okay? So, isa lang siya. Isa lang yung performance. Okay? Pero marami ang pwedeng pagpilian na pwedeng piliin ng ating obligor. No? So, kung halimbawa, kanina ay sasakyan. No? So, maliban sa sasakyan, pwede naman na bahay, lupa, no. So depende sa ating obligor kung ano ang kanyang pipiliin as the prestation, no. Maraming option. Or diba, kung appliances, no. Pwedeng yan. TV, ref, washing machine, yan. Pero isa lang yung i-fulfill. Maraming pagpipilian. Well, yung facultative naman, no, this is this kind of obligation. Dito, isa lang yung prestation. No, pero yung obligor or yung debtor natin, pwede siyang mag-substitute ng kumbaga ng ibang prestation, no, na syempre naka-align doon sa dapat na maibigay niya doon sa kanyang creditor. No, halimbawa, isa lang mismo, no, halimbawa ay ano tawag dito, o TV, no, TV. Itong si obligor or si debtor, pwede siyang magbigay na lang ng ibang bagay na same amount din naman.
same amount or related doon sa initial na prestation natin. No? Okay? isa lang talaga. No? While kapag naman po sinabi na joint obligation, so ari lang tatandaan. Example, sino ba yung nandito? Si Andreas ulit, tapos si Mr. Ang. No. Tapos sino pa yung isa? O si Noel. No, si Noel. Tapos merong utang sila dito kay Mr. Dito ba si Mr. Calapre? Hello. Yan, mukha namang nandyan. Halimbawa, itong si Mr. Dimayuga, itong si Mr. Esguera, si Mr. Ang. Sila ay merong utang dito kay Mr. Calapre. No, a total of 30,000 pesos. Kapag sinabi na joint obligation po, no, pag joint obligation, we are to divide yung total sum or yung total amount noong obligation doon po sa atin na mga debtors. No, so ibig sabihin kung 30,000 iyon, tas tatlo silang may utang. So we divide it into 3. So individually, they are to pay tig 10,000 dito kay Mr. Calapre, no, wherein it will be a total of 30,000. Tama? No. Pero kapag sinabi po na solidary, no, so doon sa tatlo, o doon sa example natin kanina, doon sa tatlo, bahala na sila kung halimbawa mangyari ay 15,000 kay Andreas, 5,000 kay Mr. Ang, tapos 10,000 kay Mr. Dimayuga. Pero yung isa sa mga yon, dapat ang total na ibigay nila or isang bigay talaga dito kay creditor na total na 30,000 pesos. No, naintindihan ka po ang difference. Kanina tig sa 10, tapos tig sa 10 yung tatlo, tapos kung ito total na 30,000. Pero yung solidary, ito munang tatlong mag-uusap-usap, tapos dapat buo na kaagad na 30,000 ang marireceive ni creditor. Naintindihan ka po yun? Yes po, ma'am. Si Noel lang ang nakakaintindi. Ayan, kita ko sina Javi. Yan, nakita yung difference ha. Kaya siya solidary, tsaka siya ay joint. Okay? So then, yung isa pa po is the divisible and indivisible. So basically dito, para maging divisible and indivisible, kailangan muna mag-divide ba talaga? Kailangan muna nating i-check yung ating prestation. So kailangan ma-divide talaga siya kung siya ay para dito. Like for example, yung inyong tuition fee. No? So a total of 60,000 for 10 months, halimbawa. No, so we can divide it na okay, tig 6,000 per month or pwede rin naman na okay, 10,000 sa ganitong month, 2,000 sa ganito, but in the end kailangan ay ma-comply or kailangan ay mabuo yung total na obligation na 60,000 pesos before matapos yung academic year. No, so divisible obligation 'yon. Pero again, depende nga kung nadi-divide. Indivisible kung hindi natin pwedeng partially ay ma-comply or maibigay yung ating obligation. Like for example, kung ang ating obligation ay baka, cow, yung example natin kanina. Hindi naman pwede na okay, una muna ay paa, sunod ay ulo, no, sunod ay tiyan. Hindi naman pwedeng ganun, no. So, ito yung klase ng obligation na kailangan ay isang buuan kaagad. Okay po, yung hindi natin pwedeng hatiin. Maliwanag po. Ha? Rinig ba ako? Yes po, ma'am. Okay. No. So, next naman is itong obligation with a penal clause. Okay? So, basically, yung penal clause, yan naman ay before tayo magkaroon ng juridical tie or contact.
Yan ay pinag-uusapan na. Yan ay ini-include na dun sa ating kontrata. Na if in case na hindi natin masatisfy or magawa kung ano man yung obligation natin dun sa kontrata natin, there will be an additional na kumbaga clause or penalty, no, na kailangan ay ma-fulfill for us to satisfy or para matapos yung kontrata na meron tayo, no. Like for example, yan yung mga yung bill ninyo ng kuryente at tubig, di ba? Yan ay nakalagay diyan. Yan ay obligation with penal clause, yung mga bill na iyan, no, kuryente, tubig, internet, ano. Kasi di ba kadalasan yan ay merong specific date, no. Yan ay may specific date na kailangan ikaw ay makapagbayad. No, may specific date na kapag hindi ka nakapagbayad, ikaw ay mapuputulan, di ba, ng kuryente, ng tubig, ng internet. Or meron din naman na penal clause pa rin iyon na kapag hindi mo pa yun nabayaran din, ikaw ay mapuputulan at yan talaga. No, or yun, mapuputulan ka na, no, ng tubig, kuryente, or internet man na yan. No. Ba ang una pala, kapag hindi ka nakabayad on time, penalty, may additional, may specific na amount, no, na kailangan kang bayaran para ikaw ay, yun nga, ma-renew. Pero kapag hindi pa rin, di ang penal clause noon is, yun nga, pwedeng maputulan ng tubig, kuryente, or internet. No. So, yung example ng obligation with a penal clause. Okay? There is a specific time, and kapag hindi nagawa, hindi na satisfy on that specific time, meron tayong additional na kailangang masatisfy. Okay po? Maliwanag po yun? Yes po. Okay. No. So, do you have any question, concerns, clarification? Ha? Wala naman po. Wala na po. Okay. So hanggang dito muna tayo. Ano? Okay? So hanggang dito muna ang ating discussion. Okay. So let's continue again our discussion by next week. Ano? So make sure na makuha na ninyo aring module din at inyong pag-aralang mabuti. Ha? Okay po. Pasuyo ako. Andreas, no? Okay? And then, next week pala, no, next week, please be reminded that we will be having our quiz number 1. Please make sure of your 100% attendance, no. Makiki-inform dun sa mga absent ngayon. Yung mga absent ngayon, may marka na dito, no. So, kapag ka ito'y umabsent pa ulit sa susunod, wala pang midterm, then it will be a drop, no. Maliwanag po, no. So, I guess you don't have to ask ano ba po ang type ng examination. Ano, kung ano lang ang ginagawa natin sa klase, ganun din. No, individual nga lang siya at written ang ating exam. Okay po. Maliwanag po. Yan. Okay na. No. So, sige. So, kung wala ng concern, question, clarification, violent reaction, sige, pwede na kayong mag-leave and thank you for your attendance. Sige po, ma'am. Thank you po, ma'am. Wow.